the Lord. Ngayon po yung sinatawag nating Easter Sunday. Patakalam po ako bakit pag merong Easter Sunday, merong mga Easter egg na hinahunting. Easter egg hunting. Sabi ko sa kasama ko sa trabaho, pati nahanap nila yung egg ni Easter. Wala namang egg si Easter. So, thank you. Praise the Lord, no? Kaya hanggang ngayon, nahanap pa rin nila. So, balikan po natin sa mga nagdaang mga araw, purihin ng Panginoon, at naramdaman din natin ang pagkilala ng ating bansa sa ginawang pagpapakasahin ng ating Panginoong Yesus para tayo po ay matubos lamang at mabayaran ng ating mga kasalanan at sa gayon ay magkaroon tayo ng access sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Palad po tayo sapagkat ang ating bansa ay kinikilala po ang pagpapakasahin ng ating Panginoong Yesus. Kaya po mga nagdaang mga araw, tinatawag na holiday, no? Holy Week, tawagin. At paano po, how do we spend our Holy Week sa mga nagdaang mga araw? Tayo po ba ay na-enjoy lang natin yung ang mga nagdaang araw dahil holiday? Nakapagpahinga tayo? Lalo kung mas maganda siguro kung tayo ay nakapagpahinga sa piling ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa 11:28 ng Matthew, "Come to me, all who you are weary and tired, and I will give you rest." So, isang masarap magpahinga sa piling ng Panginoon. Siya nagbibigay ng kapahingaan, tunay na kapahingaan sa atin. Sa ating pong buhay, na-experience na natin yung mga tayo ay pagka meron tayong bagay na gamit na biglang nasira. Ako, nung bata ako, pag binili ako ng tsinelas ng nanay ko, kontuwa ako. Lagi ko nung, minsan ay panlalaro ko. Nalulungkot ako kapag ang tsinelas na binibigay sa akin ng nanay ko ay biglang natipigtas. Dahil sigurado, pag uwi ko, tsak, dagot ako sa nanay ko. Kaya ginagawa ko para hindi mahalata, gumagawa ako ng paraan, gumagawa ako ng remedyo, gumagawa ako ng sistema para manatiling buo pa rin. Yung nilalagyan ko ng pertimple, pinatasurukan ko ulit para hindi halata. No? So, pagka yun ay nagawa ko, na-restore ulit, kontuwa na ako at the same time, safe ako sa palo o sa galit ng nanay. Tayo rin, mga bata, no? Lalo na, sigurado ako dito sa lugar natin, lahat tayo may cellphone. Lahat. Pagka cellphone natin ay nagkaroon ng nag-ahang na mabagal na yung processor o kaya pag ang ating cellphone ay may problema, yung backlight, LCD, saan tayo pumunta? Hindi po ba sa technician para ma-restore? Para magawa ng paraan. At the same time, pag nagawa na, ang saya na po natin. Ang sarap ng muling gawin. So tayo rin, bilang tao, meron tayong mga kani-kaniyang kaparaanan para i-restore ang isang bagay, manatiling kapaki-pakinabang. Sa ating bansa, marami po ito yung nakilala ng ating bansa sa mga mahilig magkumpuni ng mga bagay ng mga sira, halimbawa. Pero sa ibang bansa, mapapansin ninyo, no? Halimbawa sa Japan, makikita natin, yung mga konting gamit nila na hindi na napapakinabangan o kaya tingin nila expired na pero gumagana pa, itinatapon na nila. At tayo naman, pinupulat natin, kinukumpuni, inaayos, at the same time, nagiging kapaki-pakinabang pa, kaya nangyayari, kakaroon tayo ng Japan surplus. Di ba? Naibebenta pa natin, di ba? Kasi doon tayo mahilig mahilig tayo makumpuni. So, ang sarap ng pakiramdam natin kapag tayo, isang bagay na mahalaga sa atin, nakukumpunin natin, nare-repair natin, nare-restore natin. Sa buhay kaya natin, meron pa bang dapat na i-restore? At kung merong bagay na dapat i-restore sa ating buhay, sino kaya ang magre-restore ng ating buhay? Ang topic po natin ngayon is about restoration. At dadako po tayo sa The Restorer of Life. Mari ko po ba kayong imbitahan tumayo at atin po sama-samang basahin ang aklat po
ni Ruth, si Ruth, yung lola ni King David. Sa chapter 4, verse 15, yan. At sabay-sabay po natin basahin. Sabi, Ruth chapter 4, verse 15, and may he be to you a restorer of life and a nourisher of your old age, for your daughter-in-law who loves you, who is better to you than 7 sons, has born within. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mayamang salita. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Patuloy po nating pamasahin ang presensya ng Diyos sa ating piling. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat hindi po aksidente ang pagkakataong ito, maging ang topic na aming pong tinatalakay sapagkat meron bang nais i-restore sa aming buhay, sa aming pong relationship din, O Lord. Alam po namin, Panginoon, nababatid po ang lahat ng ito sapagkat wala pong bagay na may kukumpli sa iyo, Lord. Maging ang laman ng puso't isipan namin, O Diyos, nababatid mo. Sapagkat ikaw po may likha sa amin. Alam mo ang bawat bahagi, bawat sistema ng aming katawan. O Lord God, kami lumalapit sa iyo sa mga sandali ito. Ano ang bahagi ng aming buhay, ng aming pagkatao, ang nais mong i-restore, O Lord God, naririto po kami. Handa po namin idulog ito sa iyo upang minsan pa kami po'y buuin mo according to your will, O God. At ikaw po, O Diyos, sa aming pakikinig, sa mga sandaling ito, ay nais po namin maparangalan ka. Samahan nawa kami ng Santong Espiritu sa pag-aaral po namin ito. And we allow Him to move freely, Lord God, and to touch every heart of us. Upang minsan pa, ito man ay naging matigas, Lord God, malambutin mo sa mga sandali. Upang ang biyaya ng iyong salita makapanuot sa aming mga puso at sa gayon, ito ay umusbong mo, Diyos, at sa gayon, ito ay mamunga. Sapagkat ang kadalisayan ng iyong salita ay parang isang binhi na nahasik sa matabang lupa na aming inaasahan sa aming mga puso na ito ay tutubo at lalago at mamubog. Samahan po nawa kami sa pag-aaral namin ito habang kami nakikinig. Nais po namin kaway parangalan, papurihan at nakilain. Ama, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin, aming nais. Ito po ang aming dalangin, and everybody say, Amen, Amen. Praise the Lord. The book of Ruth, chapter 4, verse 15 says, and may he be to you a restorer of life and a nourisher of your old age, for your daughter-in-law who loves you, who is better to you than 7 sons, has borne him. Putahan po muna natin yung ating introduction na po. Restoring things can serve multiple purpose and can be beneficial in various contexts. Ang maraming pong benefit yung pagre-restore, no? Sabi niya, una, yung ni-restore natin, katulad halimbawa na nasabi ko kanina na chinelis ko, stepping ko na nasira at na-restore ko, sa halip na bibili ako ng bago, o yung nanay ko bibili ng bago, ay na-preserve pa, na-prolong pa yung paggamit, yung duration ng chinelas. So nakakatulong, ito ay preservation of things. Na-preserve pa siya, no? Sa halip na papalitan siya, tatapon na. So pangalawa, yung restoring things can serve multiple purpose and can be beneficial in various contexts. Sa halip na bibili ka, di ba? Nakatipid ka pa. Hindi ka na nakabili dahil nagawa mo ng paraan na maging kapakinabang pa rin yung bagay na gamit mo. At the same time, pangatlo, sabi niya, kapag ang isang bagay na nasira sa iyo at na-restore mo, how does it feel? Ano ba pakiramdam? Di ba masaya? Di ba may cellphone ito? Relate natin sa nangyayari ngayon. Sa cellphone natin, nasira. Siyempre marami ka ng mga data, marami ka ng mga files doon, di ba? Nung nasira, at napadala mo sa technician, at nagawa nila ng paraan, anong pakiramdam niyo pagka yung cellphone yung nasira, ay nagawa ng paraan at nagawa? Di ba masaya?
Hello, may tao pa po ba rito? Yes. Yun po ang purpose kapag ng restoration. Restoring things can be a way to preserve, reduce waste, save money, find personal satisfaction, and even create something unique and valuable. Balikan po natin yung ating mensahe kanina. Sabi ko kanina si Naomi po kasi yun eh. Si Naomi po ang sinasabihan ng scriptures na ating pong binasa. Sabi niya, palakasin at alagaan ka niya kapag matanda ka na dahil anak siya ng manugang mo na nagmamahal sa iyo, higit pa sa pagmamahal ng 7 anak na lalaki. Bakit nasabi ko ng kababaihan sa kanya? Lalo po kasi si Naomi, sa Tagalog, Noemi. Si Naomi po ay biyenan ni Ruth at ni Orpah. Noong panahon sa Jerusalem ay nagkaroon ng taggutom. Ay dahil meron naman silang kakayahan, they have their own wealth, mayaman sila. Ang ginawa nila para makaiwas sila doon sa taggutom sa Jerusalem, lumikas sila, umalis sila sa Jerusalem at nagpunta sa dayuhang bansa. Naging dayo sila ron sa Moab. Sa Moab, nandun nila tinuloy ang kanilang buhay upang takasan ng kahirapan, yung taggutom sa Jerusalem. Sa Moab, nakapag-asawa yung 2 niyang anak ni Naomi. Ang pangalan ng 2 niyang anak ay si Malon at si Kilion. Nakapag-asawa ng Moabites, dayo. Pero bago yun, si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Nung namatay, siyempre, sino pa magiging breadwinner niya? Yung mga anak niya na lang 2. Kaya lang, after 10 years, si Malon at si Kilion na kanyang anak, namatay rin. So, wala na silang source of living, wala na silang income. Kasi kung panahon dati, mga lalaki lang talaga yung maging breadwinner. Hindi ka mukha ngayon, kahit bagang babae ngayon na kumikita na. Hindi ka mukha dito sa ating bansa. Pero sa bansang iyon talaga, kinikilala lamang na talaga para makapag-win ng mga bread na tinatawag natin ay mga lalaki lamang. So, nangyari, namatay. Naulila si Naomi sa asawa at sa 2 niyang anak. Sino matitira? Natural, yung 2 niyang manugang, si Orpah at si Ruth. Ngayon, ito na. Nabalitaan ni Naomi na ang taggutom doon sa Jerusalem ay napalitan na ng kaginhawaan at nais niyang bumalik doon. Pero kinuusap niya yung 2 manugang niya, sabi niya, bumalik na kayo sa inyong mga magulang at hinahayaan ko na kayo kung gusto niyo mag-asawa, mag-asawa kayo. At para sabi niya, wala na ako may papakain sa iyo. So, sabi ng 2, hindi ka namin iiwan, sabi ni Orpah at ni Ruth. Pero mapilit si Naomi, sabi niya, sige na, para hindi ka madamay sa pagpapahirap sa akin ng Panginoon. Kala niya kasi tinuring ang pinapahirapan siya ng Panginoon si Naomi. Sabi niya, ay, umuwi ka na lang doon sa inyo. So, ngayon, si Orpah umiiyak na nagpaalam kay Naomi para bumalik sa kanya mga magulang. Ito naman si Ruth, kinausap niya. O ba't ikaw, hindi ka pa umalis? Sabi niya, bumalik ka na rin sa iyong mga magulang para magpatuloy ang buhay mo. At the same time, pwede ka na mag-asawa ulit. Inaalaw kita. Pero sabi ni Ruth, iba eh. Kung saan kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung ano kakainin nyo, kakainin ko. Kung sino ang Diyos nyo, magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamatay, doon din ako mamatay. Ang Diyos nyo, magiging Diyos ko. At ang bayan nyo, magiging bayan. So nakikita po talaga ni Naomi yung determinasyon ni Ruth na kanyang manugang na talagang hindi siya iiwanan. Hindi siya iiwalay. Sa ating mga magulang dito, sa mga magulang, gaano kaya ang pakiramdam kung magkaroon ka ng manugang na sobrang pagmahal sa iyo katulad ni Ruth? Di ba? Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Meron kang manugang na talagang hindi ka iiwanan hanggang kamatayan. Sasamahan ka sa hirap at sa ginhawa. So ito nga po, no?
nagpatuloy ang buhay, nakita din Naomi yung talagang determinasyon ni Ruth na samahan siya. At ang buhay niya ay iugnay na lang sa buhay ni Naomi, si Ruth. Yung buhay ni Ruth ay iugnay na lang sa buhay ni Naomi. Kung ano magiging kapalaran ni Naomi, ganun na rin kapalaran ni Ruth. Hanggang sa sila'y bumalik sa Jerusalem. Sa pagbalik nila sa Jerusalem, kasi meron pa rin sila kahit paano, mga naiwan ng mga lote o mga ari-arian. Pero, siyempre, back to zero sila. Wala silang dala. Sabi, nakita sila ng mga kababayan nila. Di ba ito si Naomi, nung dumarating si Naomi sa Jerusalem? Di ba ito si Naomi? Sabi niya, yung dating pinagpala. Sabi ni Naomi, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Kasi ang ibig sabihin ng Naomi ay beautiful, pinagpala. Pero ang sabi niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Sabi, tawagin niyo lang akong Mara. Ang ibig sabihin ng Mara, yung bitter. Parang sabi niya kasi, parang bitter sa akin ng Lord. Para bang gano'n. Pero you still have faith in God. Pero iniisip niya, kala niya, galit sa kanya ang Panginoon. Pero hindi naman. So sabi niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi, tawagin niyo lang akong Mara. So nung dumating yung time na, eto na, nagpapatuloy na ang buhay nila, balik siya sa zero, sa kahirapan, no? Ang sabi sa kanya, nagkaroon sila ng kasunduan ng manugang niya. Sabi ng manugang niya, si Ruth, payagan niyo po ako, dahil anihan na sa lupain ng nila Boaz, ayan yung payagan niyo ako na mamulot ng mga butil na natatapon doon. So nagpaalam, sige, pinayagan siya para meron man lang tayong makain. Yung bang, sa anihan kasi siyempre may mga butil-butil na mga natatapon kahit na hawak-hawak. Pinupulot niya, Pero bago mo gawin yun, magpaalam ka muna sa namamahala ng anihan. So nagpaalam siya, pinayagan naman siya. Hanggang sa doon nagsimula yung istorya ni Ruth na naibalik siya sa dati niya kalagayan. Napangasawa niya yung nagpapaani si Boaz at nagkaanak siya ron. Nung nagkaanak siya kay Boaz, eto na nga po yung mga kababaihan sinabi sa kanya. Mapalad ka, sabi niya. Palakasin at alagaan ka niya kapag matanda ka. Sapagkat sabi ng mga kababaihan kay Naomi, ang manugang mo ay higit pa ang katumbas ng 7 anak na lalaki. Dahil yung manugang niya, sobrang mahal na mahal siya si Naomi. Bihira sa atin yun. Madalas kapag nakukwento, naririnig natin yung babae, manugang, tsaka yung biyenan na babae rin, minsan madalas nakukwento, nalalaman natin sa istorya, hindi nagkakasundo. Pero ito magkaiba. Sobrang intact sila. Sobrang dikit na dikit. Dahil kahit Ruth, talaga na nanindigan siya kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Ang Diyos mo, kung sino yung Diyos mo, siya rin ang magiging Diyos mo. Ang galing, no? So, balikan po natin, restoration in the biblical context often refers to the act of God bringing back of renewing something that has been lost, damaged, or broken. Dumating yung time, sabi nga natin na naubusan ng yung kahayaman, yung pag-aari o yung kayamanan dati, ni Naomi ay naubos. Dahil sa naulila siya sa kanyang asawa, naulila rin siya sa kanyang mga anak. So wala nang breadwinner sa kanya. Kaya talagang paggutom na siya. Pero lahat ng yun ni-restore ng Lord sa papaanong paraan sa pamamagitan po ni Ruth na manugang niya na sobrang nag-asa. Masasabi po natin sa mga may asawa, yung mga manugang na talagang katulad ni Ruth na naging mapagmahal sa kanyang biyenan, higit pa sa kayamanan ng katumbas. Anong nangyari po? Na-absuelto sa kahirapan si Naomi dahil kay Ruth, dahil sa pagmamahal. Kaya kayo mga kabataan, pag kayo ay nagkaasawa, lalo din pa nang mag-aasawa ng mga kayo, mahalin ninyo biyenan. Dahil pag binahal ninyo ang mga biyenan ninyo, nakikita tayo nito.
pagpapalain kayo ng Diyos. Huwag nyo nga awayin. Kahit na makita nyo yung Trinitida, bilan nyo, Petikelosa, bilan nyo pagdating ng araw, mahalin nyo pa rin, igalan nyo dahil darating yung time, marirealize ng bilan mo yung pagmamahal niya. Yung pagmamahal, marirealize ng biyanan mo, yung pagmamahal na iniukol mo sa Kanya. Kaya ito, maging halimbawa natin si Ruth sa pagmamahal niya sa kanyang biyanan. Sabi, importance of restoration in our spiritual journey. Ano ba yung importansya nito ng restoration sa buhay natin? Ano ba yung importansya nito? Una, the need of restoration is kailangan natin ma-restore sa buhay natin. Bakit? Kasi alam natin, we are perfectly made by God. Nung una, nilikha tayo ng Diyos, wala pa tayong kasalanan. Talagang perfect. Hindi pa nga tayo nagkakasakit. At sapagkat wala pang pumapasok na masama sa buhay natin. Pawang kabutihan lamang. Pero nung dumating yung kasalanan sa atin, eto na, iba na tayo. Nung araw ba, marunong ka magsinungaling? Nung araw ba, marunong kang magmura? Nung araw ba, nung araw ba, nakakasakit ka na ba ng kalooban ng iyong kapwa? Lahat ng mo, wala pa eh. Pero bakit ngayon natutunan natin? Bakit natutunan natin ngayon? Sino nagturo sa atin? Di ba? So, etong bagay na to, ang nais i-restore ng Lord sa atin. Sa paanong paraan? Aalisin niya ito. Yung kaugnayan ito sa buhay natin. Kung dati, hindi ka naman pasaway at ngayon pasaway ka na, babalik ka ng Lord sa pagiging hindi pasaway. I-restore ka niya. And that is the purpose of God kung bakit siya napako sa atin. To bring restorations of our life. Sa totoo lang, no? Bakit kinakailangan mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Ito, alam natin, para mabayaran ang kasalanan natin, pambayad ng dugo. O bakit naman kinakailangan mabuhay pa siya after 3 days? Bakit? Ito na po, to bring restoration in our life. Sa buhay natin ngayon, napakaraming dapat baguhin. Para itong buhay natin ito, laging kaugnay. Magkaugnay lagi, magkalapit lagi sa Diyos. And what is God's promise of restoration? In Joshua chapter, ano ba yung mga pangako ng Diyos sa atin para to bring us restoration? Ito po sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 3 to 5. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I with Moses, so I will be with you. I will never leave you, nor forsake you. Ganda ng pangako ng Diyos, no? Ito, ang promise of restoration ng Lord sa atin. Kung saan natin itapak ang ating lupa, ang ating paa, yun na rin ang magiging territory natin. At pangako niya po kay Joshua. Si Joshua na sumunod kay Moses, na kung saan pwede rin po natin i-claim ang ginin sapagkat ang pangako ng Diyos hindi lamang na po para kay Joshua, kundi sa kabuuan sa kanya lahat ay sumasampalataya. Sabi niya, as I with Moses, kung paano ako ay natin Moses during that time, ganun din ako sa iyo. Ako'y sasa iyo rin. At ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Ang pangako ng Diyos kakaiba, kung sinabi niya, I will never leave you. Kahit natutulog ka,
kahit natutulog tayo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Minsan matatanong mo, natutulog po ba ang Diyos? Natutulog na ba? Sabi yung kanta ni Gary D. Natutulog ba ang Diyos? Ay, hindi. Kasi tingin lahat, lagi bukas ang kanyang paningin sa lahat ng ating ginagawa. Paging sa lahat ng ating iniisip, nakikita niya ang lahat ng ito, laman ng ating isip at puso. Ganon din lahat ng mga inuusan ng ating mga puso, naririnig niya. Sasabi ko sa God's character as a restorer. Una, He is the soul restorer. Siya yung tagapagpanumbalik ng ating kaluluwa. Kung saan kaya ang ating kaluluwa? Sabi, di ba sa Bible, apart from the shedding of blood, there is no remission of sin. Maliban na lang sa walang pagdanap ng dugo, walang ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya nga po, ang Panginoon Hesus, nagdanap ng kanyang dugo, ibinuhos niya ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang ipambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi po sa Psalm chapter 23, verse 3, He restores my soul, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Ang nagsabi po dito si King David, sabi niya sa Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not be want. Ang Diyos ang aking pastor, hindi na ako mangangailangan dahil alam ng Diyos at lahat ng aking pangangailangan ay magkakaroon niya. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Inaakay niya ako sa daan ng katwiran sa pamamagitan ng kanyang mga anak. He restores my soul. Kung ibinabalik niya ang aking kaluluwa, ang aking buhay sa dapat nakalagyan. Kung ito man ay aking narurumihan, kung ito man ay aking nagdudumisan, buhat sa kasalanan, ibinabalik niya pa rin ako. I-restore niya pa rin ako. Yet though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Sabi ko, dumaan ako. Sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil kasama ko ang Diyos. Di ba? Yung mga pangako sa God's character as a restorer is, number one, He is a soul restorer. Pangalawa, He is a character restorer. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, ang Diyos ay character restorer. Dati sabi ko sa inyo kanina, dati ba marunong ka magsinungaling? Di ba hindi naman? Dati ba marunong ka magmura? Di ba hindi naman? Pero bakit natutunan natin? Kaya nung natutunan natin ito, ibabalik tayo ng Diyos sa dati nating kalagyan na hindi tayo marunong magmura, marunong magsinungaling, marunong sumumpa sa ating kapwa o manakit ng kalooban ng ating kapwa, ibabalik tayo ng Diyos. Pawang, pag-ibig at kabutihan, muli ang ibabalik ng Diyos sa buhay natin. So, pangatlo po sabi niya, He is a wealth restorer. Sabi niya, balikan po natin yung istorya po ni Naomi. Si Naomi, alam natin na napaka-yaman niya dati. Umalis siya sa Jerusalem para takasan yung tagutom. Nung time niya, dahil meron naman siyang pera, marami siyang baon. At the same time, nandun pa yung asawa niya, dalawang anak, na nagiging katuwang niya sa kanilang pamumuhay. Pero dumating yung time, nung nandun na sila sa Moab, namatay ang kanyang asawa si Elimelech, namatay ang dalawa niyang anak na si Malon at si Gideon, wala ng breadwinner. And naubusad siya ng kayamanan during that time doon sa Moab at naipasya niyang bumalik sa Jerusalem dahil tapos na raw. Nabalitaan niya na tapos na ang tagutom doon. Bumalik siya, back to zero siya. Wala siyang dalang pera. So balik sa kabutihan ng Diyos, ibinalik ng Diyos ang kanyang kayamanan. Ang kanyang kaharian, kahit na wala na kanyang asawa, wala na yung kanyang dalawang anak, ibinalik pa rin siya sa kanyang dating kalagayan na may kaya. Sa buhay natin, alam niyo, minsan, dati,
nung bago kayo sumunod sa Panginoon, naranasan niyo yung naging maginhawa ang buhay. Minsan magtatanong ka, bakit kung kailan lumalapit ako sa Panginoon na doon ko nararanasan yung hirap, yung tiisin, yung mga pagsubok, yung pagipitan, bakit mas lalo kong nararanasan yan? Pero hindi niyo alam, pag nalagpasan niyo ang bagay na yun, ang pagpapala ng Diyos ang kasunod. Si Job, napansin niyo, di ba? Naubusan siya ng kayamanan niya. Maging mga anak niya, pawang namamatay lahat. Maging ang kanyang katawan ay sugat-sugat. Talagang talagang kumbaga sa akin, siya na yung pinakamababang nilalang during that time na dati siyang pinakatanyag. Pero naging parang halos hilawod siya dahil sa pagsubok. Subalit, hindi niya give up ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Nung hindi niya give up ang kanyang pananampalataya sa Diyos, at nalagpasan niya ang pagsubok, ginantimpalahan siya ng Diyos. Yung kayamanan niya naging doble. Naging doble pa kaysa dati. Yung bilang ng mga anak niya, naging doble rin kaysa dati. Pinagpala siya ng lubos. Dinoble ang pagpapala niya. Hello, may nakikinig pa po ba? Yung po, yun lang po yung ating topic ngayon. He is also a wealth restorer. Number, ano na po ba tayo? 4. He is a restorer of assurance of God's faithfulness. Dumarating sa buhay natin, minsan katulad ng nasabi natin kanina, bakit gano'n? Kung kailan sumusunod, naglilingkod ako sa Panginoon, kung kailan talagang halos yung panahon ko, inilulog ko sa paglilingkod sa Kanya, saka ako nararanasan yung parang I feel empty. Parang wala laman ang puso ko. Parang hindi ko nararamdaman yung joy of my salvation. Yung joy na dati kong naranasan nung nakipagkaisa ako sa Kanya. Pero habang lumilipas ang Panginoon na ako'y naglilingkod, bakit hindi ko nararanasan yung katiyakan mismo ng aking ginagawa ay para sa Panginoon? Alam niyo po, sabi natin, He is a restorer of assurance of God's faithfulness. Sabi po rito, no? Kung babasahin po natin yung chapter 3, verse 23 ng Lamentation, bago yun, sabi, the steadfast love of the Lord never ceases. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natitigil, kundi ito'y nagpapatuloy na umiinog sa buhay natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Walang katapusan yung habag na inuukol niya sa atin. Ganyan ang Diyos natin. Kaya na po, He is a restorer. He is the restorer of the assurance of His faithfulness in us. Sabi nga, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Yung pag-ibig daw ng Diyos na hindi natitigil, na patuloy na umiinom, at ang kanyang walang hanggang habag, walang katapusang habag, ay parang hamog sa umaga. parang bagong umaga sa ating feeling. Ano po? Puntahan po natin the fruits of restoration. Ano ba ang bunga? Kumbaga sa the fruit of the Holy Spirit, meron din po ba? Meron din pong fruit of restoration. Ano po ang mga fruits ng restoration? Number 1, renewed relationship with God. Gusto po ba natin ma-renew ang ating kaugnayan sa Diyos? Gusto po ba natin muli mailapit ang sarili natin sa kaugnayan natin sa Diyos? Ito po, restoration, we need restoration in our life. Sabi po sa Psalms chapter 51, verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ito yung kinakanta lagi natin dati. Sa praise and worship, o kaya sa mga Bible studies, sa mga prayer meeting, create in me a clean heart. Alam niyo po kanino galing ito? Kay King David. Ang nice ni King David during that time ay likhaan siya ng malinis na puso ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon lamang ang tanging may kakayahan na bumago ng ating
kalooban ng ating damdamin. Dahil, kahit anong gawin natin pagsisikap, talagang hindi natin mababago, mare-restore ang ating buhay. Dahil hindi naman tayo may gawa ng buhay natin eh. At sino makakapag-restore ng buhay natin? Siyempre yung may gawa sa atin. Sino ba may gawa sa atin? Ang Diyos. Diba? Kaya alam na alam ng Diyos bawat bahagi ng ating katawan. Sabi po natin, pangalawa, the fruit of the restoration is number 2, healing and wholeness in body, mind, and spirit. Healing of our body. Minsan, dumarating sa buhay natin na ang ating katawan ay nagkakaroon ng karamdaman. Kung maalala niyo yung pandemic dati, no? Mga few years ago, talagang ang daming pinatay nitong pandemic na ito, ng COVID na yan. So, at the same time, marami rin mga may karamdaman na dati na pong walang maayos ang kanilang pangangatawan. Malakas ang kanilang pangangatawan. Sabalit, minsan, dumarating yung time ng panghihina sa kanilang katawan. So, ano po ang kailangan natin gawin? Lumapit tayo sa Panginoon because lumapit tayo doon sa restorer of life, and that is none other than our God sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Ano bang sakit, karamdaman ang hindi kayang pagalingin ng Panginoon? Meron pa. Sabi natin kanina sinabi natin, meron bang mahirap sa Panginoon? Meron bang mahirap sa Diyos? Sapagkat lahat ng bagay kaya niyang gawin. Imposible man sa ating kaisipan ay magagawa ng Diyos. Nahati nga yung dagat eh. Tuyo pa lupa. Di ba? Nagawa niya yun eh. Di ba? Pangalawa, yung mga may karamdaman, yung mga pinanganak na lumpo, nakapaglakad, tumalon-talon pa, pinanganak na bulag, nakakita. During the time of Jesus Christ, ng panahon natin sa lupa, ipinakita niya ang lahat ng ito. Walang bagay na mahirap sa Panginoon. Maging sa ating kaisipan, minsan, dumarating sa kaisipan natin yung pagdadalawang isip, pagdududa. Minsan dumarating sa kaisipan natin yung kawalan ng tiwala. Di ba? O yung negative thinking, kaya tinatawag negative ka naman, no? Lahat yan, minsan dumarating sa buhay natin. Paano natin ito na-absorb? Paano natin ito nakuha? Dahil sa kapaligiran natin o sa influensya ng ating mga nakikita na nakakasalamuha. Pero ngayon, nasa atin na ito, ano ba dapat natin gawin? Pananatilihin ba natin ito sa ating isipan? Di ba dapat lumapit tayo sa restorer of life? And that is Jesus Christ and our God. Sabi po, in Isaiah chapter 53 verse 5, ang totoo, sinugalan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Ang tinutukoy po rito, alam po natin, kundi ang ating Panginoong Jesus. Lahat ng ito, negative, lahat ng mga negative na nangyari sa buhay niya, tinanggap niya lahat ng walang pagtutol. Tinanggap niya yung sugat, ng sinugatan siya ng mga tao, binugbog siya, tinanggap niya ang lahat ng ito, tiniis niya ang lahat ng ito. Upang malagay lamang tayo sa magandang kalagayan. Sino ba tayo? Para ilagay o pag-alayan ng Diyos ng kanyang buhay. Ano ba tayo? Minsan, nakakalungkot isipin, no? Tayo pa nagmamalaki sa Diyos. Pero sa totoo lang, ang Diyos dapat ang magmalaki sa atin eh. Wala tayong iba yung pagmamalaki sa Diyos. Pero bakit? Minsan, nangyayari ito sa atin. Sino nagturo sa atin? Para gawin natin. Para malagay sa isip natin ito. Meron ba? O, kusahan natin itong natutunan. Sa totoo lamang po, lahat ng bagay na ito, mabuti man o masama, na na-absorb natin dahil sa influensya ng sanlibutan, influensya na nakikita natin, o nakakasalamuhan natin, kinakailangan itong mabago, mapalitan.
sa tunay na kalagayan. And that is kabutihan. Number 3, sabi niya, empowerment to serve and glorify God. Ang restoration, ang fruit pala ng restoration na to, ay bibigay sigla, lakas sa paglilingkod natin sa Diyos. Para kung nasasabi na, nare-revive ka sa paglilingkod sa Panginoon. If we allow ourselves na pakumpuni tayo sa Diyos. Sa buhay natin, sa totoo lang, ang dami natin dapat ipakumpuni, ipa-repair sa Diyos para tayo ma-restore. Ano ba ito? Hindi lamang yung katawan natin eh. Maging emotion natin. Maging natin kaisipan. Yun naman ang ating mga puso. Kailangan natin ipakumpuni ito sa Diyos. At ang Diyos naman, tulad ng inawit natin kanina, lahat, niyakap mo ako sa aking karugihan. Di ba? Kaya tayo, halimbawa tayo lang, no? Yung nakita mo yung taong grasang, baho, ang panghi, may ebak, tapos lalapit siya, kaya mo yakapin. Makamasabi, yak. Di ba? Pero higit pa tayo nun eh. Nung lumapit tayo sa Panginoon, niyakap tayo ng Panginoon. Inibig niya tayo ng di kayang tumbasan. Di ba? May makakatumbas pa ba sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin? Empowerment to serve and glorify God. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, ganda, no? Tayo raw yung obra maestra ng Diyos. Masasabi natin, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo ang pinaka natatangi. Higit pa tayo sa mga hayop, sa mga halaman at puno. Higit pa tayo sa mga anghel. Sapagkat tayo lamang ang tinuring ng Diyos na kanyang mga anak. Diba, napakalaking pribilehiyo. Tinuring tayong anak ng Diyos sa kabila ng lahat ng nagawa nating kasalanan. Diba? Ang laking bagay nito, kung titignan lang natin sa ating kung atin lamang kung bubulay-bulay. Sino ba ako, Panginoon? Para pag-alayan mo ng buhay. Yung buhay mo, inalay mo sa akin, mapatawag na ako sa kasalanan. Tapos nagmamalaki pa ako pagkaminsan. Diba? Kung atin lamang itong bubulay-bulay, ang laking pribilehiyo, ang laking bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So itinalaga pala tayo ng Diyos. Sabi niya, binigyan tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan. At may bagong buhay na tinutukoy rito ng Diyos. Yung nakipagkaisa tayo kay Kristo, binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Ito yung bagong buhay natin. Mula nung tayo ay nakipagkaisa kay Kristo, binago niya na tayo. Wala na yung dati nating pagkatao. Kung yung dati pasaway ka, ngayon hindi na. Kung dati makulit ka, ngayon hindi na. Dahil nakipagkaisa ka kay Kristo. Kung dati tamad ka, ngayon hindi na. Kasi nga dahil sa bunga ito ng pakikipagkaisa mo kay Kristo. Application po tayo. What areas of our life that need to be restored? Ano ba ang area, bahagi ng buhay natin na dapat i-restore o i-repair ng Diyos sa buhay natin? Sa ating katawan, at may mga masasakit yan sa katawan natin, yung tuhod mo ba, yung balakang mo, yung mga kasukasuhan. Ilapit natin sa Diyos yan. At kaya niyang pagalingin. Sa ating spiritual naman,
May galit ka pa ba sa iyong kapatid? May sama ng loob ka pa ba sa iyong kapatid? O meron ka pang bagay na marami pang mga negative things sa iyong espiritu? O yung nagbabaliwala ka pa rin ba sa gawain ng Panginoon? Tinatamad ka na rin bang manalangin? Tinatamad ka na rin bang magbasa ng Bible? Ito ang kinakailangan natin idulog sa Diyos. What areas of our life that need to be restored? Kalusugan natin, kayamanan natin, yung health or wealth natin. Ano ba yung bagay na hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin? Pinatunayan niya na sa krus ng Kalbaryo. Walang bagay na hindi ibibigay ang Diyos kahit buhay niya. Kaya niyang ibigay para sa atin, ma-restore lang tayo. Mailapit lang tayo sa Ama, sa Diyos Ama, kahit buhay ng anak. Kaya niyang handa niyang ibigay. Pero sa totoo lang, yun ay kahuli-uli, hindi na muling may papako pa sa krus si Jesus. Para sa ikapagbabalik mo lang. Dati ka nang tumanggap, dati ka nang binago ng Diyos, pero nagbalik ka pa rin at naglangoy-langoy sa kasamaan. Wala nang ikalawang magpapako sa krus. Ginawa ito ni Jesus, minsan lang, at ito yung pangkalahatan na hanggang sa katapusan. Kaya, huwag natin baliwalain yung pagpapangasakin ng Panginoong Jesus. Makamtan lang natin ang katiyakan. What areas in our life that need to be restored? Ito ba yung katiyakan ng ating kaligtas? How many of us here na nakakatiyak? Kapag dumating yung time, kinuha na siya ng Lord. Pupunta siya sa kalangitan. Yun ang dito sa atin at nakatiyak sa langit siya pupunta. Kung wala ka pang katiyak, kung nawawala sa iyong katiyakan, ito ang Panginoon. I-restore ka niya. Kasi ang pangako ng Diyos, tinutupad niya Ang pangako niya, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino mas sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng mabuhay na walang hanggan. So, ito yung assurance of our salvation. Sumasampalataya po ba tayo kay Jesus? Hello? Kung tayo sumasampalataya kay Jesus, meron tayong katiyakan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat pangako nito ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The restorer of life has his own process. Ang restorer daw po ng buhay, meron siyang sariling kaparaanan. Ano ba ang kaparaanan? Hindi naman mahirap ang kaparaanan ng Diyos para i-restore ang buhay mo. Unang-una, repentance and turning back to God. Yun lang di ba? Mahirap ba yun? Mahirap ba yung kaparaanan ng Diyos na para ma-restore ka ay pagsisihan mo at talikdan ang iyong kasalanan. Yun lang naman hinihingi ng Diyos Mahirap bang magsisi? Alam naman natin, lahat naman tayo nagkasala. O sabi sa 3:23 na Romans 4, all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sino sa atin dito kalagitnaan makapagsasabing hindi siya nagkasala? Lahat tayo nagkasala At hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kinakailangan upang mawala itong kasalanan ito, pagsisihan natin ng kasalanan at manumbalik tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipagkaisa natin kay Kristo. At ang lahat ng lumalapit naman sa Panginoon, hindi niya naman itinataboy. Kung atin lamang kung bubulay-bulayin, how we describe
ourselves in front of God. Ano ba yung, paano natin iisipin ang sarili natin sa harapan ng Diyos? Tayo ba'y malinis sa harapan ng Diyos? Tayo ba'y namumuti sa linisan sa harapan ng Diyos? O tayo yung marupipas sa basahan sa harapan ng Panginoon? Ito po yung tinatawag na repentance, yung pagsisisi natin sa lahat ng kasalanan nating nagawa. Kahit gaano ka pang karumi, kahit dahil sa kasalanan, kahit gaano pa kalawak ang kasalanan mo, kahit mapunuin mo man ang sanlibutan ito ng kasalanan mo, masabi mo ganun karami, kaya kang patawarin ng Diyos kung magsisisi ka. Amen po ba? Ganun kabuti ang Diyos. Hindi niya na iniisip yung ginawa mong kasalanan sa mga nakalipas na araw, once na tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat you are justified sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng hukuman ng Panginoon dahil sa pagtanggap kay Jesus, binayaran niya na ang iyong kasalanan at ang pinambayad niya sa kasalanan mo, hindi ginto, hindi tila, hindi bronze, kung hindi sariling dugo ng anak. Walang iba ang Panginoong Jesus. Minsan, sa totoo lang, no? Pagka merong Red Cross, hihingi ng donation ng dugo. O yung may dumating yung time na kinakailangan mag-donate ka ng dugo, minsan hesitant ka pa. Kahit na magkaroon ka ng blood, parehas kayo ng blood type A. Pero para sa pagpapatuloy ng buhay niya, kahit na hesitant ka pa, siguro ibibigay ko pa rin. Pero mas iba ang Panginoong Jesus. Lahat tayo nangangailangan ng dugo para ibigay sa atin ng Panginoong Jesus para pambayad natin sa kasalanan natin. Number 2, sabi niya, the process of the restoration of God is repentance and turning back to God. Number 2, surrendering to God's will and allowing Him to work in our lives. So una sabi, pagsisiyan natin ang taligdan ng ating kasalanan. Pangalawa, yung will natin, sa Tagalog ng will, yung kalooban natin, yung gusto natin, hindi na natin gusto, kundi kung ano na ang gusto ng Panginoong Yesus, ng Diyos sa atin, yun ang susundin natin. Our will must be submitted to God's will. Kaya nga po yung prayer natin, di ba? The Lord's Prayer. Di ba? Let your will be done on earth as it is in heaven. Kinakailangan yung kalooban ng Diyos ang masunod sa buhay natin. Hindi yung kalooban natin ang susundin natin dahil pag ang kalooban natin ang sinunod natin, ipapahamak tayo nito. Pero kapag ang kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, napapalapit tayo sa kalooban ng Diyos. Nakakalapit tayo sa presensya ng Diyos. At natutuwa pa ang Diyos dahil sinusunod natin kung anong gusto niya. Ilan dito sa atin mga magulang na kapag may mga anak na masunurin sa kanila. Halimbawa may mga anak ka, ilan ang anak mo, at inutusan mo, sinusunod ka. Di ba? Ang nakikinhawa ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam ng magulang na mayroong mga anak na masunurin sa kanilang kalooban. How much more pa kaya ang ating Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang kalooban? Surrendering to God's will and allowing Him to work in our lives. Number 3 po, sa ating pong text, sabi niya, Romans chapter 12, verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Magbago na raw po tayo ng kaisipan. Naroon po tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Baguhin na natin ang ating kaisipan na ang ating kaisipan ay i-ugnay natin sa kalooban ng ating Diyos. Number 3 po, sabi niya, trusting in God's timing and plan for our restoration. Sabi, una, parang po yung proseso ng Diyos para makamit natin yung tamang restoration niya. Repentance,
and turning back, and turn to God. Sabi, pagsisiyan natin at talikdan natin kasalanan. Pangalawa, submit our will to the will of God. Number 3, trusting in God's timing and plan for our restoration. Isaiah chapter 40 verse 31. Sabi po, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sabi po, no? Ang pangako ng Diyos, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sing lakas ng agila, pagkampay ng agila. Alam niyo po yung agila, napakalakas po ng awin niya. Biro niyo po, nalalagpasan niya sa kanya kung paglipad, nalalagpasan niya kahit bagyo. Kahit gano'ng kalakas ang bagyo, nalalagpasan niya. Mas mataas pa siya sa bagyo. Ganun po ang agila. Pero sa ating kapag baka mangalay na tayo, no? Pero yung lakas ng agila, siguro yung kanya pang kulong, no? Kapag ikaw ay nasokbit ng kanyang mga kulong, hindi ka na makakawala. At mabubuhat ka na niya. Ganun po. Kahit po nakikita mo sa Facebook, kahit po kambing, kahit po pakala niya ilipad eh. Napakalakas ng agila. So sabi ro, ang lahat ng titiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lakas na parang isang agila. Sabi niya, lilipad sila ng gaya ng isang agila, tumakbo man sila, hindi sila mapapagod, lumakad man sila, ay hindi manghihina. Sa edad ko pong ito, alam niyo po, pag ako magkit lamang po sa second ko, hinihingal natin. Pero subalit ang pangako ng Diyos, ang lahat ng sa Kanya ay nagtitiwala, magpapanibago sigla. Gusto po ba natin magpanibago sigla? Gusto po ba natin ma-restore ang ating lakas? In our conclusion, sabi ko, ito po matindig ito. In our conclusion, we cannot restore ourselves. Only God can do it through Christ. Kaya mo bang i-repair sarili mo? Kaya mo bang i-restore pagkatao mo? How many times in my life na sinasabi ko, kaya kong baguhin sarili ko? Dati po kasi, punong-puno ako ng vision ng time na yun. Sabi ko, kaya kong magbago. So, nagtatry ako magbago. Isang linggo, pagkatapos ng isang linggo, balik na naman ako sa dati kong pagkatao. Pinakamatagal na po yung isang linggo. At pagkatapos, dumating yung time na nasasabi ko sa sarili ko, hindi ko yan talaga kayang baguhin yung sarili ko. Dumating yung time sa sinabi ko na, kung sinabi ko sa Panginoon, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Baguhin ko po. Nung ako ay nagpagkaisa kay Kristo, sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Baguhin ko. Ito na po, kumilos na ang Panginoon. Hawakan ko pa lang ang mga bisyo ko, sasabihin na sa isip ng Panginoon, ano mababaguhin ko? Ayun na, bibitawan ko lang. Magsasalita ako ng mura o yung mga offensive language sa aking kapwa, bago ko pala sabihin yun, papaisip ko sa akin, ano magbabaguhin? Sasamahin loob, babalikan ko yung sama ng loob sa aking kapwa o sa aking mga even sa mga kapatid ko, pag naalala ko, papaisip sa akin ng Panginoon, ano bang babaguhin kita? Hanggang sa lahat ng yung unti-unti na wala. Dahil I allow God to take full control of my life. Sa buhay natin, sa buhay ninyo mga kapatid, hindi nyo kayang baguhin ang sarili niyo. It is only God who made us ang makapagpapabago ng ating buhay. Sabi po natin kanina, ang Diyos lamang ay ang may kakayahang bumago sa atin. Ngayon, ito po tanong, ito po yung hamon sa atin. At what areas of our life na kailangan natin ipabago sa Diyos? Tayo pa ba yung nais mo pa bang i-keep yung pagiging makulit mo? O gusto mong ipabago na ito sa Diyos? Subukan lang natin ibago, ilapit ito sa Diyos at God
has the plan, has the method para mabago ito. So dati sabi natin kanina, kung dati hindi ka naman marunong magmura, paano mo natutunan magmura? Kung dati hindi ka marunong manakit ng kalooban ng kapwa mo, paano mo natutunan ito? Ngayon, kung natutunan mo ito, kinakailangan mong magpa-restore sa Panginoon, at kung kinakailangan mong pa-restore, i-repent mo ito. Ipagkatiwala mo ito sa Panginoon. Sa buhay po natin, mga kapatid, po natin before yung finally, yung kahulihan, isa na lang kung hamon sa atin. Walang bagay na mahirap sa Panginoon. Kung ano yung gusto nyong ipabago sa Kanya, isipin natin, ano ba nais mong ipabago sa Panginoon? Yung pagkatao mo, yung karakter mo, yung negative emotion mo, gusto mo bang ipabago sa Panginoon? God is willing para baguhin ka. At hindi ito mahirap sa Panginoon. Bakit? Minsan, hindi natin nararamdaman yung pagbabago. Ang Lord, anytime, 24/7, willing siyang baguhin tayo. Ang problema lang, tayo ba willing magpabago? Kasi ginagalang din ng Diyos yung will natin. Hindi niya tayo ginawang robot. Hindi siya diktador. Na kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya kagad. Isinasaalang-alang niya pa rin yung ating kalooban, yung free will natin. Yung free will natin ito ngayon. Bakit hindi ka pa nararanasan yung pagbabago sa kalooban ng Diyos? Bakit? Ba't hindi pa nararanasan yung pagbabago? Bakit? Kasi, at alam mo naman na kaya kang baguhin ng Diyos. Bakit hindi ka pa binabago ng Diyos? Kasi hindi ka pa pumapayag na magbabago. Kaya kung gusto mo magbabago, narito ang Diyos. Kaya ka niyang baguhin. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Sandali po tayong yumuko at manalangin. Ngayon po ay ating damahin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Masabi natin, gaano pa tayo inibig ng Diyos? Gaano pa niya tayo pinadama sa atin? Ang kanyang pagmamahal. Sabi sa inahawit natin kanina, iyakap mo ako sa aking karumihan. Ano ba yung karumi sa atin? Yung mga kasalanan nito. Para tayo makaranas ng restoration ng Panginoon. Pagsisihan na natin ang taligdan ng ating kasalanan. Sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Hallelujah! Ano pa ba? Bagay ang hindi pa natin naisusubo sa Panginoon. Sandali tayo mo at ating bulay-bulayin ang ating siyasatin ang ating sarili. Sa harapan ng Panginoon. Nakikita tayo ng Panginoon. Hallelujah! What areas in our life that need to be restored? God is willing to restore us. Hallelujah! Ang hinihingi lang ng Diyos, yung permiso mo, yung pagpapasakop mo sa kanyang dakilang kalooban. Kaya nga po sa ating prayers, mula ngayon, hindi na ako ang masusunod sa aking buhay, kundi ikaw na ang masusunod. Ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw na ang masusunod. Ikaw na ang kokontrol ng aking pagkatao. Ngayon, para nais mo na mabago pa ang iyong pagkatao mula kabutihan tungo sa kabanalan, sapagkat yan din naman ang nais ng Diyos sa atin. Ilapit natin ito sa Panginoon. Ano ba yung mga bagay na hindi natin na isusuko sa Panginoon? Sama na loob, galit, hinanakit, pagdaramdam. Lahat ng ito, isuko natin sa Panginoon. Hallelujah. And God is willing to restore us.
Hallelujah. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat napakamapalad po namin. Sapagkat ang Diyos namin ay hindi diktador. Ang Diyos namin ay napakabuti at sakdal ang habag na pinagkakaloob sa amin. Sa kabila ng lahat na lagi namin sinasaktan ng iyong kalooban ng Diyos, dahil sa aming pagsuway, nariyan pa rin nakalaan ang iyong habag, ang iyong pagpapatawad. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng mga pagkakasala naming nagawa sa mga nagdaang mga araw at oras, O Diyos. Patuloy mo linisin kami ng banal mong dugo, Jesus. At narito po, Panginoon, ang hamon sa aming mga buhay. Mula ngayon, kalooban mo na ang masusunod. Ipinapasakop namin ang aming kalooban sa iyong dakilang kalooban, O Diyos. Hallelujah. Maraming pong salamat sa mensahe. Dulot mo sa amin sa mga oras na ito upang kami ay mabago ito. Maraming pong salamat. Mula ngayon, Panginoon, pamasahin namin ang restoration of our life because you are the great restorer of our life. Maraming pong salamat sa iyo, Diyos. Pinupuri ka namin. Sinasamba din ang dakilang pinaparangalan. Sa pangalan po ni Jesus, ito po namin nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah.